Ano bang sasakyan to, sir? Rush. Toyota Rush. Ang PMS nito talagang sa kasa. Hindi po kayo umalis doon mula nung nabili nyo. Oo, 3 years yun. 3 years yun. Ilapit mo yung camera mo. Tignan nyo po yung nangyari dito sa makina ni sir. Grasa na eh. Ayan. Kung ito po ay na-change oil sa kasa, Hindi ganyan yan. hindi po magkakaganito. Ngayon, ang sabi ko kay sir kanina, baka hindi to nag-change oil. Sabi niya, regular ang aking PMS sa kasa. So, ang worry ni sir, baka doon sa kasa, hindi na-change oil. Nako, parang ang hirap naman magbintang sa ganun, ano? Kaya lang, bakit kasi ganito ang nangyari? Mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. Naalala niyo po ba itong Hyundai i10 na inaayos ko nung mga nakaraang linggo? Siguro mga 3 linggo na po ang nakaraan. Ito po yung nililiha ko, yung intake manifold kasi hindi siya pantay. Kaya pag nagbubuga ako ng brake cleaner doon sa paligid ng intake manifold, nagbabago yung minor niya. Ito pong Hyundai i10 na to, yung may-ari po nito, dahil sa nangyari sa kanyang kotse, ay pwede na po siyang magtayo ng auto supply ng Hyundai. Kasi po, ang dami niyang pyesa ngayon na sumobra na ipinabili po ito nung dating mga mekanikong gumagawa sa kanya. Lahat po ng pyesa na to ay walang problema. Hindi po yan sira. Pwede pa niyang magamit yan. At meron pa nga pong order na oxygen sensor yung may-ari nito na parating pa lang. Ano bang nangyari dito sa Hyundai i10 na to? At bakit nagkamali-mali yung diagnose ng mekaniko at naubos ang pera ng may-ari nito sa kapapabili ng mga pyesa? Ito po ang unang problema nito. Ang talagang issue niya ay singaw yung kanyang intake manifold. Kaya po pagka nakaminor ka ay nanginginig to dahil nga mayroong hangin na pumapasok doon sa manifold na hindi dumadaan doon sa kanyang throttle, doon sa kanyang sensor, sa map sensor. At magkakaroon ng reading yon na too lean yung kanyang air and fuel mixture. Maraming hangin ang pumapasok, hindi dumadaan doon sa map sensor, kaya hindi nagbibigay ng tamang mixture or tamang gasolina yung computer. Yun lang talaga ang issue niya. Kaso hindi yun nakita ng mga unang mekaniko na gumawa. Kaya ang nangyari, nagpapalit sila ng mga spark plugs. Ito, ilang spark plugs itong binili na yan. Okay, dahil ito ay 3 cylinders. Nagpapalit ng ignition coil. Oh, ito po lahat, buo po ito. Yung mga ignition coil na yan. Okay? Nagpapalit din sila. Ito pinakamahal. Itong throttle body. Oh, bagong-bago to, hindi ko na kinabit. Ibinali ko po yung kanyang original. Hindi na natin kinabit ito para naman na mapatunayan natin doon sa may-ari na ito ay walang problema. Nagpabali din sila ng map sensor. Oh, ito mahal to. Itong MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. Oh, buo din po ito. Lalagay ulit natin dito. Tapos ito, hindi ko pa ma-distinguish kung saan to nakakabit, no? Tapos mga spark plugs at meron pa ditong oxygen sensor. Ito bago rin to, no? Hindi ko na muna ito ikinabit. Ang ibinali ko yung kanyang original. So sa dami ng pinabili na yan, mga kapatid, nanawa na yung may-ari nito at dinala na po dito sa amin. Ngayon ako naman, na-vlog ko to, ilang beses ko na-vlog to, dahil nga ipinapakita natin na kapag ka nagbubuga tayo ng brake cleaner, sa ibabaw, nagbabago yung minor. Nag-up and down siya. Kaya ang naging findings natin dito, ibaba yung manifold at tinignan ko nga po, bengkong siya kasi itong mga manifold na to, plastic. At nagkataon, maliit pa to, 3 cylinders lang. Kaya kapag ka medyo nag-overheat ang inyong engine, yung plastic na yan, nabebengkong talaga yan. Hindi siya ganun kalakas tumanggap ng init. So nung ipinakita ko sa vlog yan, talagang bengkong siya, matagal ko siyang niliha at naayos ko na. Kaso, nandun pa rin yung problema. Kaya chinek ko naman doon, pinakita ko yung buga ng mga injectors at okay din naman yung buga niya. Nag-check din ako ng pressure ng fuel pump, okay naman. Hanggang sa, eto na mga kapatid, eto na. Alam nyo ba yung huling mekaniko nito? Ako, nasaan ba ito? Sa sobrang galing niya mga kapatid, sa sobrang galing ng huling mekaniko, itong BBT solenoid niya, dalawa kasi to. Ito binuksan oh. Tingnan nyo. Binuksan niya. Tapos, hindi tama yung kanyang pagkakabalik. Kaya ito ngayong solenoid, hindi siya nakaka-move ng maayos yung pyesa sa loob. Hindi siya gumagana. Kaya pagka nakaminor ka, mahina ang pressure ng langis kasi dito ang nagpapagana dito, yung valve timing mo, ay yung pressure ng langis. Ngayon, mahina ang pressure ng langis kapag nakaminor ka, tapos stock up yung solenoid sa loob, yung pyesa sa loob, kaya po ngayon, hindi nakakapag-adjust ng timing yung makina.
wala siya sa timing kapag nakaminor. Pero pag nire-revolution mo, doon pa lang umaayos. Kasi nga, ito po ang nagkaroon ng problema. Tignan nyo naman. Oh. Hindi ko to napansin nung una dahil nakatago ito sa ilalim. Itong posisyon niya. Ito, bago na po ito. Ayan, tapos yung isa nandun sa likod. Dito. Ayan, nandyan yung isang BBT. Kaya ito, kaya nagkaroon ng problema, hindi nila alam na ang issue nandun sa manifold. So, nagpabili na napakaraming pyesa hanggang sa makarating siya dito, wala rin naman tong problema. Kasi nga ang issue, yung singaw, yung kanyang manifold. Hindi nila kagad nakita yon. Pero kung nakita nila na singaw dun sa manifold, wala siyang ipabibiling pyesa kahit isa rito. Yan, wala siyang ipabibiling pyesa dyan. Okay? Kapag mga digasolina ang engine mo, kumuha ka ng brake cleaner or kahit na anong carburetor cleaner, i-spray mo doon sa paligid ng manifold or doon sa may portion ng spark plug, i-spray mo lang dyan. Kapag ka nagbabago yung andar ng engine, ibig sabihin merong singaw na vacuum at doon siya humihigop ng hangin. Hindi pwede sa mga digasolina, lalo na sa mga naka-EFI, yung meron siyang ibang kukuhanan ng hangin. Kaya nga pag nasisira yung PCB, ganun din ang nagiging issue, yung positive crankcase ventilation. Kapag nasisira yon, higop na lang siya ng higop, nagbabago ngayon yung andar ng makina mo, kaya sa minor, nanginginig siya. So kung meron pang mga sira, halimbawa itong brake, no? Itong hydrovac, ayan, ito ay nangangailangan din ng vacuum. Kapag ka nasira ang hydrovac, pwede ring manginig ang engine mo sa minor. Kaya sa digasolina, kadalasan pag nanginginig ang engine mo sa minor, unang-una niyong iisipin yung vacuum. Baka may nagli-leak na vacuum. Dito, hindi ganun ang inisip nila dahil nakita nila yung tulin na nababasa doon sa scanner, ang inisip na ngayon nila ay itong mga pyesa na to. Ang dami nito. Mahal din to. Itong throttle body na to. Tapos isang set ng spark plugs. Itong mga ignition coil na yan. Mga original din ang binili ng may-ari. No? Tapos itong map sensor. Oh. Ito, mapakikinabangan pa to. Ayan. Buo pa to. Buo pa ito. Ito kasi ay replacement. Hindi ko alam kung sakto ang ang trabaho nito at itong map sensor. Ngayon, ito wala na. Ito talaga ang nagpahirap sa buhay namin sa pag-diagnose namin. Hindi namin napansin na ganito pala ang ginawa nung huling mekaniko. Ngayon, i-start natin to para makita nyo mga kapatid na naayos na itong Hyundai i10 na to. Oh, normal na po yan. Maingay lang yung ating belt. Pakiapakan mo nga yung accelerator. Ayan na po. Sige, rev mo. Sige. Okay, minor lang. So, ayan na po siya. Ang mga 3 cylinders, ganyan lang po talaga ang takbo, ang andar ng makina. Pero nung dinala po sa atin to, mas mababa pa dyan at namamatay po ang engine nito. So, ngayon, itong Hyundai i10 na to, okay na to. Pwede nang makuha ng may-ari ito. Sa pagdadiagnose po talaga ng mga sasakyan, talagang kailangan maging sakto yung ating pagdadiagnose para hindi naman maubos ang pera ng may-ari ng sasakyan. Kaya ito pong Toyota Rush na to, ito po ang nakita namin kahapon. Matindi po ang naging issue nitong Toyota Rush na to. Ang sabi ng may-ari, ito ay regular at religiously, ito po ay chine-change oil sa kasa. Tignan nyo naman po ang nangyari sa kanyang makina. Kaya ito po, malamang ay ibababa na natin ang makina para mabuksan siya at ma-overhaul. So yan mga kapatid, pagka nakakita kayo ng ganitong klase ng sasakyan diyan sa parting Rizal, saan nga ba ang lugar ng may-ari nito? Sa Montalban. Sa Montalban. Ayan. Si Bro Bernard po ang may-ari niyan. Ayan, nag-ano kami, nagme-maintenance na naman kami. Saan ka ba makakarating, tol? Sa malayong lugar. Biglang liko. Biglang liko. So ayan, ito yung mga gawa natin. Naka-double wishbone po siya. Isuzu Fargo ang suspension. At yan yung built nito pong Isuzu XT. XT lang to, pero yan, nakita nyo po kung ano ang resulta ng trabaho po ni Autorans. Di paano yan? Matatapos din tayo Oo. Okay, mga kapatid, ito pakita ko sa inyo yung video po namin at interview ko sa may-ari po nitong Toyota Rush. Mga kapatid, isa na naman pong pasyente ngayon ni Autorans ang napakalaki ng problema. Ito po ay kasa-maintained.
Ayon po mismo doon sa may-ari nito. Lumabas lamang siya sa kasa nung natapos na po talaga yung kanyang warranty period na 3 years. Ang sabi ko po sa kanya kanina, baka ito ay hindi na change oil. Sabi niya sa akin, imposible sir, dahil ako po ay periodic maintenance ko ay sa kasa, dire-diretso yun yung buong 3 taon. Pero bakit ganito ang nangyari sa kanyang makina? Tignan niyo po mga kapatid. Dito pa lamang sa kanyang head cover, tignan niyo po yung langis ng kanyang makina. Kung ito ay nag-change oil at ikaw ay nasa maintenance ng kasa, hindi mangyayari yan. Ito yung larawan na hindi talaga na-change oil. Ngayon, dito sa makina, tignan nyo naman to. Grabe ang nangyari po dito sa makina. Oh. Para po malaman nyo kung totoo yung sinasabi ko, kanina, habang binibideo ko yung sasakyan na ito, katabi ko yung may-ari at ito po yung mga napag-usapan po namin. Ano bang sasakyan to, sir? Rush. Toyota Rush. Ang PMS nito talagang sa kasa. Hindi po kayo umalis doon mula nung nabili nyo. Oo, 3 years yun. 3 years yun. Lapit mo yung camera mo, tignan nyo po yung nangyari dito sa makina ni sir. Ayan. Tignan nyo po yung mga sludge na yan. Grasa na eh. Ayan. Ayan, tignan nyo po Grabe. Kung ito po ay na-change oil sa kasa, Hindi ganyan hindi yan. po magkakaganito. Ngayon, ang sabi ko kay sir kanina, baka hindi to nag-change oil. Sabi niya, regular ang aking PMS sa kasa. So sinusunod nyo yung, yung periodic maintenance nyo, sir, Oo. sa kasa. Pero bakit nga ganito ang nangyari sa inyong makina? Kapag ipakita ko sa inyo itong cover, tingnan mo. Yan yung cover, Grabe, Ang plano lang sana ni sir dito ay mag-change oil kami. Pero tanggi na po ako dito dahil kahit i-change oil natin to, baka yung mangyari dito sa makina nito, lalo siyang masira, bumigay dahil magbabara yung mga oil galleries nito, kakatok talaga to. Kahit na anong langis ang ilagay mo dito, kahit gaano kagandang langis ang ilagay mo dito, hindi na masusurvive yung makina. So itong makina ni sir, kailangan talaga dito ay i-refresh na yan. Bubuksan talaga. Hindi ito kaya ng Pawas-was na lang. ng hugas-hugas lang. Ilan lang po tinakbo nito, sir? 50. Mga 50 siguro. 50 lang po ang tinakbo. Hmm. Pero bakit ganito na nangyari? Grabe. Tingnan ko yung screwdriver ko. Oh. Ano po ang nyo? Ano po ang desisyon nyo rito, sir? Ano yung maganda dyan? Hindi, pa ganito, gagawin? sir. Ang gawin natin, para hindi masyadong lumaki ang gastos, no? Ganito gawin natin. Tap muna lang tayo. Tap lang tayo. Anyway, yung pyesa naman yan sa ilalim, sa piston, pwede namang magtanggal lang ako ng crankcase. No? At baka makuha nating malinis yun. At yung mga passage ng mga langis, yun ang pupuntiryahin natin. Pero dito, sa ibabaw lang tayo, angatin natin ng cylinder head, linisin natin lahat yan, pati dito sa may timing chain. Kapag naman kasi inangat mo yung cylinder head yan, makikita mo na din lahat dito eh. So ang worry lang natin dito, yung hindi mag-circulate yung langis. Mag-overheat po talaga kayo. Ito mga kapatid, regular na nag-change oil sa kasa. Talagang religiously, yung buong 3 years na yon, doon siya nagpapa-change oil. Nung lumabas siya sa kasa, nung tapos na yung kanyang warranty, sa labas na siya nagpa-change oil sa gasoline station, doon ay gumagamit na siya ng fully synthetic. So ang worry ni sir, baka doon sa kasa, hindi na change oil. Nako, parang ang hirap naman magbintang sa ganun, Kaya lang, bakit kasi ganito ang nangyari? So kayo na lang ang bahalang mag-isip. Kaya dapat talaga, kahit na kayo nagpapa-change oil or nagpapa-maintenance sa ibang mga shop, dapat alam nyo rin talaga kung paano man lang magbukas or mag-check ng inyong mga makina para hindi po matulad dito sa Toyota Rush po na to. Yan. Pakita ko ulit dito. Uy, grabe, ang kapal, Mga kapatid, ang napag-usapan po namin dito ng may-ari ay ibababa ko muna yung cylinder head at i-check natin kung hindi naman nakarating doon sa baba yung ganitong klase ng kondisyon ng kanyang langis, yung oil sludge. Pero kung talagang nakarating to doon sa baba, doon sa crankcase,
mapipilitan talaga tayong ibaba ang makina nito para makasigurado tayo talaga na magiging maganda yung trabaho natin. Kasi isang pagkakamali mo dito, pagka nabarahan ng sludge, yung pump, yung oil pump at hindi umakyat sa itaas, talagang kakatukbo ang makina nito. Bibigyan ko po kayo ng update dito. Lilinisin namin itong makina na to. Kung kaya kinakailangan, ibaba talaga, i-overhaul or i-refresh yung buong makina, ay yun po ang gagawin natin. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channels. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, sana po pakisubscribe, pakipindot ang notification bell, pakishare, at pakilikes po ang aking mga videos. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.